So, ngayong umaga, tanungin ko muna kayo bago ilagay yung mensahe. Anong bagay ang pwedeng bibilhin mo o kunin mo para magkaroon ka ng protection? Anong bagay kayo? Ano yung mga bagay na nagbibigay protection sa atin? Pwedeng bagay o gamit. Ano kaya yun? Meron yata tayo sa bahay o meron kayo nun sa bulsa nyo ngayon. Hindi ba? O sa bag nyo. Ano ba yung mga yun? Helmet, tama. Ano ba? Ano yun? Protection niya, pag may tumulo. Protection sa kaibigan, di ba? Kapag bumalik ka, di ba? Protection niya. Ano ba? Salamin. Di ba? Yung mga lalo, pag may salamin na pag umilit, umiitim na rin ngayon, di ba? Tayo, tama sa ulan, ano ba? Ano yun? Alcohol. Ano ba? Diba ba? Ano ba? Apo yung mga gamit mo na nyo, sige po, gamit sa katawan. Ano ba? Joke na. Ano ba? Candy. Oo nga naman, diba? Kasi may mapapayos na yan. Ano ba? Pabango? Oo nga naman. Lalo kung pabango, genuine, di mo ba? Kahit yung araw sa kabaligo, ito ba yan? Ha? Sandra? Oo, puro pagkaganda mo. Tayo nananakawala. Ano pa kayong protection? Kete? Baril? Ayan, talagang extreme na. Ano ba? Kera? Pwede yan. Ano ba? Panalangin, i-spiritual na tayo agad. Ano ba? Bible? Sige. Ano ba? Wala bang anak dyan? Wala. Ha? Ano daw? Sirenas. O sa ipis mo, di ba? Okay, patak, di ba? Yung mga tinatawag na bakal-bakal na bakod, di ba? Yung mga baboy, ano ba? Diba? Minsan kasi pinagpapantay mo sa lakay eh. Bantay kaya kailangan na ng CCTV. Diba? Kailangan natin yan. Ano ba? Aso. Tama naman. Diba? Saan na ba karami na? Diba? Bakit na natin kailangan ng mga protection? Sino kung tatanungin, gusto niyo po ba talaga ng mga protection o hindi? Lahat ba ng kailangan ng protection? Sino dito ang good provider ng protection? Sino dito marunong protekta? Magtanggol, mag-ingat, magpahalaga sa kanyang mga karelasyon. Lalo na kung magulang ka, di ba? Yung mga anak mo, yung pinagdadagdag mo yung magulang nyo medyo overprotective. Ayaw lang naman talaga nila kayo makahanap. Kaya talagang iba nga na wala magulang, naghahanap ng ganun ng protection, di ba? So, higit sa lahat, tayo lahat kaya natin ibigay yan. Amen po ba? Medyo sometimes madali, pero sometimes mas marami yung mahirap. Amen po ba? So, ako kasi medyo overprotective din ako sa aking mga anak. Pero, adjusted na, hindi na gano'n. Para kayo nang gano'n na lang. Anak! From here sa kumana, mag-tricycle ka na dahil mainit. Kayo mamaya, mabangga ka. Gano'n, di ba yung mga isip natin? Sabihin naman niya. Huwag na natin isang traffic eh. Tapos andyan yung baso, mas lalo lang ako. Kaya pagka naglalad ako, ako tatakbo na lang ako. So minsan, hindi pa rin mawala yung overprotective natin. Sinisilip ko yung mga anak ko. Hanggang mga kilo sa dulo. Pag nandun na sa dulo, lumin ko na. Wala na akong magagawa. Ito lang ikapasok na. Di ba? Kaya, yung reason yung aking mga kaisipang sa pagiging overprotective, nagkakaroon pa ng overthinking. Mamaya, may mangyari, ganito, ganyan. Di ba lalo rin, yung dukot-dukot. Yung mga napapanood natin sa TV, pag gano'n, parang umakit ko sa'yo. Kaya sometimes, ina-adjust ko. Malalaki na sila. Di ba? Ngayon ang tanong natin. Tapos na tayo sa mga protection.
protection na yun, alam na niyo kung ano mga bagay, at alam niyo na kayo ay pwedeng magbigay ng protection. Isang tanong, kayo po ba ay kaya niyo magbigay ng protection sa iglesia ang pinabibilangan? Huwag iyon mo, isa lang yung nagsabi ng amen. Kaya po ba niyo magbigay ng protection sa inyong iglesia? Dahil lumakas. Okay, so itong mga mensahe kasi natin na ito ay naiserma siguro 5 years ago. Ano po, kaya tinan niyo po, lumakas sa dulo na kaya at napaka-explain lang. Actually, ang mga dito yung paliwanag eh. Di ba, apat na ganito ginaganto, ngayon isa lang, kaya magpasalamat tayo sa Panginoon. Kaya sa haba ng revelasyon minsan, tumatagal. Di ba, ano, pinag-uusapan eh, protection. Kaya protektahan niyo ang inyong isip ngayon. Amen? Ang inyong puso. Kung hindi nyo kaya, hindi kayo sa Panginoon. Pag naprotektahan kayo ng Panginoon, kasama na doon yung hindi kayo maantok, hindi kayo maiinip, hindi kayo magugulong, at hindi kayo mag-iisip na kakaiba. Amen? So, since ang pamagat ito ay protecting your church, at na-isip ko na, inspired din po ito at hinako, dinagdagan na lang natin ang ilan galing sa libro ng Purpose-Driven Life. Napakaganda kasi ng libro yun. Meron na po ba kayo nun? Sino meron ng libro na yun? Purpose-Driven Life. Napakaganda nun. Kaya talagang ito, kahit nung sinabi mo sa mga pastor, ganda kasi sabi ko, hindi ko yan, actually sermon. Hinango ko yun sa Purpose-Driven Life. Saan ba nabibili yung libro yun? So yun, meron na sila ngayon. So, kung hindi lang pastor, advice ko lang napakaganda ng libro yun. Maraming ituturo sa'yo. May English at Tagalog version yun. Ano po? Okay, ulan tayo dito. Kaya, ang aking pamagat ay medyo nag-break natin. From protecting your church, ginawa ko, keep protecting your church. Ang ibig sabihin, patuloy natin ingatan o protektahan ang ating bahay-sambahan. Actually, hindi lang yung bahay-sambahan. Tayo mismo church. Ikaw at yung katabi mo church yan. Tayo kasi ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Kaya ingatan natin ang ating literal na iglesia, ang ating samahan, ang ating kapatid at ang ating sarili bilang iglesia. Basahin na natin ang mga references. So, tignan nyo na lang po dyan, papasahin ko dito, may English dito. Sabi nyo, you are joined together with peace through the Spirit. So make every effort to continue together in this way. Napagsikatan, pagsumikapan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. No? Next verse. Medyo paraphrase na rin kasi iba dito eh. Ang sabi na dito, God's family is the church of the living God, the pillar and foundation of the group. Sa Tagalog, siya iglesia ng Diyos na buhay at haligi sa suhay sa katotohanan. So, bilang kasi pinuha ko. At dito sa Colossians 3:14, at higit sa lahat, taglalin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. So, tagubilin lahat ito para sa ating iglesia. So, sabi ko nga kanina, kahit sa prayer, church is applied to whether group of believers, tayo yun, church na tawag, or individual person. I am a church, you are a church. Sapagkat templo tayo ng banal na Espiritu. So kung titignan po natin, ang Panginoon ibinigay ng pinakawalang kasing halaga, no, para matubos ang iglesia. Para mabigyan ng tinatawag na pag-asa, buhay na panibago, at buhay na kaaya-aya, may kabanalan, kapangyarihan, at isang araw sa piling niya. So yun ang proteksyon. Ano po? Kung titignan po natin, ating pong job o responsibility na protektahan yung tinatawag na word unity. Kinakailangan mapanatili natin sa loob ng iglesia yung pagkakaisa. Hindi pwedeng pulo-pulo lang. Hindi pwedeng cell group 1 lang yung may unity, nakikipagkaisa, cell group 2, 3, 4, ayaw nila. Hindi. Meron man tayong mga cell group na gano'n o grupo, meron man tayong kalalakihan, kabayan, kabataan, mga bata, as one belonging to a local church, kailangan ma-impress yung unity. Ibig sabihin, hindi nagkakaroon ng sigalot, hindi nagkakaroon ng differences, hindi nagkakaroon ng mga pinagkakalungan, selosan, o bahabahagi
kundi nagkakaisa. May mga bagay na hindi tayo magkakasundo, nakakalagpas yun. May mga bagay na nagkakagalit, normal yun. Pero may word na peace, reconciliation. Kinakailangan na yun. Kaya tuloy tayo. Sabi nga po dito, ito'y ating job, obligation, responsibility to protect the unity of the church where you fellowship. Especially sa tinatawag na devastating damage. Alam mo yung word na devastating? Di ba pagkabiglang bumagyo at hindi ka naganda at napakalakas ng bagyo, no? Signal number 5. Iiwanan niya yung lugar na devastated. Anong ibig sabihin no? Napakaraming damage, napakaraming wasak, napakaraming mga bagay na kinakailangan itayo ulit at mas maraming hindi napapakilaman. Halimbawa, kami, mga bahay na barong-barong, mga malaking infrastructure na talagang nasira na, nakakunan na, etc. Yun yung devastated na. Ngayon, sa spiritual, nagkakaroon din ang tinatawag na spiritual devastation, ano po? Or natin devastate, ano po? Bakit nagkakaroon nun? Dahil may nag-cause ng division, conflict, and disharmony. Sa loob ng church, merong nagpapasimula ng bahagi, pagkakasalungan at di pagkakaisa. Remember, believers or Christian, sabi na, we share one Lord, one body, one purpose, one Father, one Spirit, one hope, one faith, one baptism, and one love. Dito sa Hosana, isa lang yung Diyos natin. Isa lang yung tinatawag na Espiritu na pinapayagan natin. Isa lang yung pag-asa natin. At isa lang yung pinananampalatayanan natin. Nung nag-bautismo tayo, literally, physically sa ilog, hindi mo tayo nag-iwahiwalay. Hindi ko sinabing, ikaw na mag-bautismo sa 5 yan, ikaw naman sa 5 yan. Isa lang yung ginawa natin bautismo. Ano po? At yun din yung ginawa natin pag-ibig. Yung pag-ibig na pinapromote natin, isa lang. Una sa Diyos. At pag inibig mo ang Diyos at ang pag-ibig na Diyos sinanahan sa iyo, magkakaroon ka ng kakayanang ibigin ang lahat kahit ang hindi ka ibig-ibig. So, i-check natin yan. Kasi pag hindi tayo nakikipagkaisa sa loob ng church, maaaring ibang Diyos ang meron ka. Ibang Espiritu ang meron ka. Ibang pag-asa ang meron ka. At yung pag-ibig mo ay maaaring false. Kaya hindi ka maka-relate, hindi ka maka-connect, hindi mo ma-idugtong sa pakikipagkain sa iyo sarili mo. Ano po? Kaya napakalaga, sabi nga dito, as believers, ang pinaka-issue natin ay yun. Hindi issue yung personal differences. Hindi naman natin mapapago yun eh. Ilan tayo ngayon dito, siguro na hindi kumulang 100 ugali ninyo. Dahil iba-iba tayo ng lahi, iba-iba tayo ng magulang, iba-iba tayo ng nilakihang kapaligiran, iba-iba rin tayo ng paniniwala. Pero pagdating dito sa loob ng church, ang sabi, isa na lang yung Diyos natin, isa na lang yung katawan, at isa na lang yung purpose, isa na lang yung Ama, Espiritu, at pag-asa. Okay, huwag magkagulo, hindi po issue yun, pag-isip lang po yun. Tuloy tayo dito. Ano ba? Nakaka-nervous po ba? Ano sa nakaka-nervous pag yun nangyari sa church? Yung ba? Dahil pinagkakaisa. So let's continue protecting our church. Walang bahagi. Sabi natin dito, we must passionately love the church in spite of its imperfection. Doon pa sa subtitle na yun, di ba? Meron na agad, pinibigay na impact. Ano ibig sabihin yung we must passionately? The word passionately, ang sabi, it should be irresistibly a part of you. Nasa iyo na yun, likas ka ng umiibig. Halimbawa, sa nag-iibigan, yung hindi pa pinasal, yun ang masarap yung hindi pa kinakasal, di ba? Yung talagang nandun kayo sa point, kung kinikilig kayo, yung makita mo pala yung bubong ng bahay na kinikilig ka na, namangalitin ka sa pag-ibig. Di lang na pag nakita mo na yung buhok niya, di ba? At nagkakabi kayo nagkatitigan. 2 araw na pala kayo nagkakatitigan, walang kain, walang inom. Pero masarap pa rin sa pakimanda. Di ba? Yun yung pag-ibig. Likas sa iyo yun. Okay.
O, punta tayo sa church. I-apply natin ha. We must passionately love the church in spite of its imperfection. Una, sabi dito, we must remember the church, o yung iglesia, tayo lahat yun, is made up of real sinners. Lahat dito makasalanan. Kaya nga tayo pumasok dito para tayo matuto, mabago, at isang araw maging banal. Di ba? Kasi utusan Diyos yun, magpakabanal ka. Sapagkat akong tumawag sa iyo ay banal. Kaya sabi nga dito, no, including ourselves, makasalanan tayo, at tayo nagsasakitan sa bawat isa, sometimes intentionally, and sometimes unintentionally. Nasasaktan pala natin ang bawat isa na minsan sinasadya at minsan hindi naman natin sinasadya. Hindi natin alam, nakasakit na pala yung ating salita, nakasakit na pala yung gestures natin, nakasakit na pala yung ating mga text, mga messages o kilos natin, lakas kasi magpapatay yan kaysa sa salita minsan. Kilos pa lang, speak louder than words. Nakasakit na pala tayo. Pero sabi dito, but instead of accepting the hurt and leaving the church, ang sabi dito, we need to stay, work out your salvation. Ito pala yun. Pag sinabing work out your salvation, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon, ng eksena, pinapayagan niya, na masaktan ka, na para bang sa puntong tinitisod ka, pero hindi ka kinakailangan bumigay. Hindi ka kinakailangan sumabog. Kinakailangan mag-work out ang salvation sa'yo. Gumana yung mercy, gumana yung goodness, gumana yung love, para magkaroon ka ng wisdom and knowledge. So, ganun nga yung nangyari, nasaktan ka, halimbawa, we need to stay and work out at all possible. Nawala na ba yung word na reconciliation? Nawala na ba yung word na love? Nawala na ba yung word na peace, patience, and self-control? Nawala na ba? So, pag hindi mo nagawa, hindi ka nabigyan ng fruits of the Holy Spirit. Di ba? Malinaw. Kasi kung meron ka at tumanalim kang Kristiyano, you still gotta continue to love your church passionately. Di kasi, sa loob, maraming kontrabida. Pero hindi, kailangan mahalin yung mga kontrabida. Kailangan mahalin yung mga, ang sabi, kaya nga pray and love your enemy. Pray for your enemy. Give him food. Yung pang ang sabi. Kaya kahit sino pa yan, nakaaway nyo at napakatindi ng ginagawa sa inyo, hindi po dahilan na ikaw ay matiso. Kaya sabi dito, number 3, no? Divorcing your own church is a mark of immaturity. Pag umalis ka, it's a picture of divorce. Humiwalay ka. Diba? Ibig sabihin, di ba ang isang tao maghiwalay o hiwalay sa kanyang partner pag hindi niya na nararamdaman yung pagmamahal o hindi niya na kayang magbigay ng pagmamahal. Toxic na. Lagi na lang tayo nagtatalo, konting bagay, nagtatalo-talo, hindi na tayo makatulog, konting tibot, hindi na tayo magkaroon ng kapayapaan. Makita ka lang kita, umuulo na yung dugo ko. Siguro sa mga hindi Kristiyano yun. Pero pag Kristiyano ka, ano ba ba yung role ng Holy Spirit para hindi ka maalalahanan? Kapatid mo yan. Kahit dyan naman namatay yung Panginoong Jesus, pareho kayong tinubos, pareho kayong hindi pa banal, hindi lang ikaw ang perfect, hindi lang ikaw ang mabait, may kabaitan, hindi tinatago yan, hindi mo palang nasusuki. Sana kami yung pinapaalala sa atin at naririnig natin, di ba? Kasi pag gano'n, at matalino ang Kristiyano, dito giant sa akin, small deal lang ito. Difficult attitude, papakalo ko dyan. At bakit po iwan ng iglesia yung Panginoon to? Ako to. Diba? Kaya wala yun. Sabi dito, dumating man yung mga tinatawag na disappointment, no? At ito ay halos ibagsak ka. No? Diba yung ating sinema ng mga previous one, halos ikaw ay itinutumba na. Halos ikaw ay nilulugmok na, pero hindi ka bumibigay. Diba? Kaya, sabi tuloy lang. Kaya sabi dito, tandaan mo na ang iglesia ay pamilya. Even they don't act like it. Di ba? Nasa pinili ba ito sa kapamilya niyo? Sa sarili yung kadugo talaga. Uy, tumulong ka nga, parang hindi kami ng pamilya. Ba't nasasabi niyo? Kasi may
ginaganapan yan. Pero pwede ko ba siyang itapon? Minsan sasalitaan niyo siya ng masasakit. Mamuntungan na lang kaya. Umarap ko na lang kaya ng pamilya kaampun sa'yo. Pero in reality, hindi mo na lang kaya yun na mawala din siya. Dahil talagang katuho mo siya. Sana sa mga church, gano'n. Kahit na pinagsasalitaan ka na, inuluto ka niya, o inagabyado ka niya, pinipersecute ka niya, enemy mo na siya, still love your enemy. Sana gano'n sa church. O kung hindi mo kaya, muna pansinin, palagpasin mo na lang, titigil din niya. Kasi minsan pinapansin mo kayo, kaya paulit-ulit na. Tama po ba? Tuloy tayo. We're talking about protecting our church, passionately loving the church in spite of imperfection. Ano ba sabi dito? God has things He wants to teach you and to others too. May gusto pala ituro ang Panginoon kung bakit pinapayaan ng mga difficult attitude na mangyari sa loob ng church. Since when? Panahon pa po na early Christian. Panahon pa ni Pablo, meron ng mga ganong ugali. No? Pero sabi na, kaya pala si Pablo, napakarami niyang katuruan, mga karanasan, mga paalala, na kung isang Kristiyano nagbabasa ng Biblia at nag-aaral, masasabi niya, matagal na pala itong issue sa loob ng church. Dapat maunawaan ko ng pagpasok pala sa church, hindi maging isa sa mag-contribute ng kaguluhan, kundi tumulong para may-promote yung unity. Dahil maraming gusto mong magwasa, lalo-lalo na yung mga espiritu hindi nakikita. Di ba sabi ko nga sa inyo, pag may kaaway kayo sa church, don't treat him or her as your enemy. Actually, hindi yung enemy yan. Yung nakakubabaw dyan. Yung lumulong dyan, yun ang kaaway. So, ang dealing dyan, we're not battling against flesh and blood. Pag kayo sinabunutan mo, kinadyak mo, sinapak mo, ang trato mo dyan, kaaway mo with flesh and blood. Hindi yun sabi sa Bible Ang kaaway mo is not of flesh and blood, but of darkness principalities, spiritual principalities. Yung mga masasamang espiritu na kumabaw dyan, ang weapon dyan is to pray over her, or for her, or him. Yun lang gagawin mo, pananangin mo siya. Di ba? Kaya, sabi nga dito, every church has its own set of witnesses. Hindi pare-pareho. Halimbawa, yung church na yun, ang kanilang witness ay puro party, no? Puro outing, puro happiness. Kaya pag napunta sila sa ibang church, lumipat sila hinahanap nila yun. Halimbawa, sa church natin, parang kilala kasing church natin sa mga matitinding turo Yung ba, sa masasakit na turo. So parang ganon. Yung iba daw, nawawala dahil sa mga masasakit na turo. So may mga churches naman na kilala na yung mga pastor ay walang physical kwan. Sa membro. Anything goes. Pag wala na at sinabi ng membro, pastor, cancel na lang yung gawain. Sige, cancel na lang. Diba? May kanya-kanyang set of witnesses at church. Kaya, pag tayo lipat, magkakaroon tayo ng variety of what? Tinatawag na kaisipan na, bakit gano'n ang mga iglesia? Wala! Lahat tayo sa naman lumipat, wala perfect! Ano ba yung Panginoon kaya? Ayaw mo na mag-church? Bakit perfect ka ba? Para maghanap ka ng perfect church. Actually, sabi nga dito sa susunod, every church has its own set of witnesses, problems, ang sabi nga, at talagang madi-disappoint ka again and again. Pag umalis ka dito, lumipat ka sa iba, meron din mga set of witnesses and problems yun na hindi mo muna mahalata. Pag matagal ka na doon mo makikita. Ang problema pala ay ikaw. Diba? Na dati wala silang problema, nagka-problema sila dahil sa iyo. Diba? Sabi dito, makakita ka man ng perfect church na makakapag-satisfy sa iyo, the same perfection will exclude you from membership because you're not perfect. Kung inaakala mo ay perfect na napuntahan ng church, isa sa mga araw na ito, makikita mo, sila ang magkakaproblema dahil may pumasok na hindi perfect. Di ba? Kaya walang perfect church. At ang sabi mo dito sa last point ng unang bahagi, maturity. Sino matured na sa tingin na taas ang kamay? Lord.
Alam ka, makapag-report ako sa Lord. Doon, agad ko lang hawak ng church na ito 1991 pa lang. 1991, nandito na ako. Pero wala pa rin matured. Sabi yung tanong ako Hindi naman masama mag-assume. Okay? Hindi masama mag-assume Sino dito sa tingin niya ay matured na siya? Teka, lilinawin ko. Yung itsura. Wala pa rin. Ano may duwende? Marami nang umaming doon sa itsura. May makulubog na. Maturity yan. Ngayon, pag sinabing maturity, yung at least marunong kang magkasal, marunong kang mag-share, marunong kang umunawa, marunong kang magbigay, marunong kang dumalo. Yun. Sige, sino yung mga matured? Ang dami naman tayo. Diba? Kaya, sabi, kailangan ko lang sa mga nag-claim na matured sila, maturity is living with attention. Bakit sinasabihin tayo ng attention? Ano ibig sabihin? Handa ka. Baka may paparating. Baka may gagawa ng isang bagay sa'yo, kaya you need to be fully attention. Diba? We can call in your attention. Diba? Ano yung ibig sabihin natin? Attention na ito. Ibig sabihin, bakit ano yun? Kaya sabi, doon sa mga, bakit ano yung magkakagulo niya? Diba minsan nilalapit, ano naman kaguluhan to? Ano naman yung nangyayari dyan? Diba gano'n? So maturity is living with attention. Kung ikaw ay hinahabol ng mga pag-uusig, ng mga chismis, ng mga taong hindi ka nais-nais, live with them. Mabuhay ka sa kalagitnaan nila. Hindi mo sila kailangan iwan. Sapagkat maaaring ikaw ang makatulong para lumaya sila sa pamagitan ng panalangin mo. Amen po ba? Meron bang nanay, meron din siguro na sa sobrang busit niya sa anak niya, iniiwan niya. Meron po ba? Meron. Mga sanggol ba, iniiwan Dahil, hindi na ako aking kinabukasan. Iniwan lang doon sa karton, di ba? Hindi nakakapulit. Iniwan pero nagdala ka ng kaligayahan. Nung nabuo, yung batang sinisi mo. Di ba? Marami ganun. Kaya huwag natin ilagay yung ating sarili doon sa immaturity. Doon tayo sa maturity. Ano po? At last point pala dito sa we must passionately love the church. Ang sabi, if we do not give thanks daily for the Christian fellowship, at hindi tayo marunong magpasalamat araw-araw na tayo bahagi ng isang iglesia, na tayo ay nasa iglesia, at tayo mismo ay iglesia na inilagay ng Panginoon. No? Ang mangyayari po sa atin, we will be in a whole lot complaining. And then, we hinder God from letting our fellowship grow. Pag hindi mo pala tanggap, di ba, in everything give thanks. And mo, may pumasok dito, may nagsulit sa'yo, may nag-insulto sa'yo. Uy, palitaw. Diba? Yung mga salita ang gano'n. Kaya medyo hindi mo na naramdamang totoo naman. Na-miss ka lang Pero alam ka hindi. Yung ko ng katulad, yung pakiramdam mo, magpasalamat ka lang sa lahat. Diba? Kung ano yung mga pangyayari, nakakakita ka, natatamaan ka sa sayo mo, nasasaktan ka, pasalamat ka lang sa lahat. Para pag nagpapasalamat ka lagi, ma-avoid mo yung pagko-complain palagi. Dahil ang tao hindi marunong magpasalamat, laging may complain. Laging may reklamo. Dalawang lagi, choose to encourage rather than to criticize. Alam niyo dito, yung taong mapintas, ay maraming kapintasan. Totoo yun. Yung hindi masaya sa itsura, sa sarili, sa kung anong meron siya. Taong indikera, indikero. Yun yun, kaya mapintas. Ma-comment, maraming mga bagay na binibigay, imbis na encouragement, criticism. Uy, nakita mo ba? Uy, alam mo ba? Yan. Iwas kayo sa mga tao yan. Kahit sino pa yan. Yan ay puno ng insecurity. Pag ganyan, pag nag-criticize. Sabi dito, God warned us over and over not to criticize, to compare, and to judge each other. Romans 14:10.
Ngunit ikaw, bakit mo hinahatulan ang kapatid? Ang kapatid. At ikaw naman, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? Maliit kasi aking pagkakasulat, di ba? Kaya sabi dito, whenever we judge a believer, apat na bagay po yung nangyayari. Makinig, apat na bagay ang nangyayari pag ginajudge, kinikriticize mo ang church o ang believer mo sa po. Number one, nawawala ang tunay na ugnayan sa Diyos. You lose the fellowship. Yung ba yung hindi ba sa fellowship nyo? Yun ang magiging bagay na difficulty, awkwardness. Dahil kakriticize mo, ikaw na mismo nagpupush sa iyong sarili na lumayo sa Kanya. Napandalihan siya, na hindi mo siya kauri. Pray, kailangan patayin yun para ma-achieve yung unity. Pangalawa, pag continuously ka, nag-criticize, nagko-compare, nagkakaroon ng mga judgment sa kapwa mo, sabi, you expose your own pride and insecurity. Sabi ko na kanina yan. Nahalata tuloy na ikaw ay taong ma-pride. Isa kang taong puno ng insecurity. Ba't mo naman siya gagawa ng gano'n kung hindi ka ma-pride at hindi ka full of insecurity? Di ba sabi mo, ang taong kontento sa itsura, sa kontento ngayon siya, hindi siya masalita. Appreciative siya. Pero pag ang tao ay kulang sa talino, kulang sa itsura, kulang sa mga namang bagay, yung nakikita niya sa kapwa niya, issue sa kanya. Diba? Okay. Narinig natin ito para bawiin natin sarili. Apat na bagay pagka ikaw ay nag-criticize. Number 3, you set yourself up to be judged by God. Nilalagay mo ang sarili mo na isang araw, ikaw naman ang hahatulan ng Diyos. Kaya nga sabi, walang ibang hahatol kundi ang Diyos na. So ipagsusulit mo sa Diyos yun. Lahat ng walang kabulang salita, pinitawan mo. Recorded yan. Hindi yan mabubura. I-remind ka ng Panginoon na isang araw, sinabi mo. Tapos, the same tongue, the same lips, na nag-criticize, pinupuri mo ako. Diba sabi? Dalawa niyang ginagawa mo, pumupuri ka sa akin, at nilalakit mo naman ang kapwa mo. Ang ipang-apat, I heard, the word I heard, the fellowship of the church, na dapat ay pinoprotectionan mo. Yung kapatid ko lang naman ay bahagi yan ng church. Kaya wala tayong right na pagsalitaan yan. Siguro pwede ridokin kung gumagawa ng hindi maganda. Pero kung sa ikasisira niya, ikaka-down niya, ikawawala niya, tigilan yung ganong salita. Diba? Kaya yun yung apat na mangyayari. Tuloy tayo. Choose the courage rather than criticize. Alam niyo po ba, ang number one na nag-impart sa atin ay ang demonyo. Kasi sabi nga, the devil or Satan, job is to blame, to criticize, and to complain, giving this spirit to the members of God's fellowship. Kaya siya nga yung tinatawag na accuser of the brethren. Mapagbintang siya. So hindi niya magawa, dahil espiritu siya masama, papasok siya doon sa mahinang tao. Ito medyo meron na itong ugaling mapangmulat. Medyo may ugaling na itong mapanghatol at hindi niya naman gustong baguhin. Dito makakululu ko para maging mouthpiece ko siya. Diba? Yun yun. Kaya tignan po natin mabuti. Dito pa rin sa ikalong bahagi. Sabi, remember, our Christians, no matter how much you disagree with them, or vice versa, ayaw ka, ayaw mo sila, no? Hindi po tayo magkakaaway. Yun ang paalala. Kahit hindi mo siya gusto, hindi mo siya kaaway. Kahit hindi ka niya gusto, hindi mo din siya kaaway. Di ba? Pwede naman kayo magkalayo, kahit isang katawan kayo Kailan ba naging malapit ang ipin sa paa? Hinagat na ba ng ipin yung paa? Di ba? Hindi. Tama? Kaya pwedeng gano'n. Pwede naman kayo maging bagay kung hindi mo siya gusto. Baka sa yung hindi mo siya gusto dahil nangangagat siya yung ipin. Continue ka na lang maglakad. Alam naman At ikaw, kumain ka na lang, huwag mo pa kayo ng yung dahil hindi ka mabubusog kung hindi siya lalakad. Kung ibig sabihin,
Di ba, hindi tayo dito. Ngayon, kahit ka mag-best friend ko dyan, huwag mo kaibigan. Mag-best friend yung dalawang yan, no? Yan yung dila, ito mo yung isip. Hindi sa nung nagkakagatan din yan. Tama po ba? Kaya huwag kayo magimpan, mangiba, magkahat. Tuloy lang tayo sa pagiging katawan ni Kristo. Amen ba? Hindi matapos ang Panginoon, tayong lahat ay pine-perfect. Sabihin sa katabi mo, pine-perfect ka. Hindi na kami salita, ha? Okay? Dinadali sa ika. Okay. Tatlo. So, medyo mabilis lang po dahil cover na ito eh. Refuse to listen to gossip. Tanong ko lang, kasa natin yung kamay nyo. Sino dito ang nakaminig na ng chismis? Kasa kamay. Hindi pa tayo doon. Walang nakaminig ng chismis. Pangalawang tanong ha, upgrade natin. Sino ang hindi tinatantanan ng chismosa? Yung talagang pinupuntaan kayo. Uy. Alam kasi nila yung sunod na mangyayari pag umamig sila. Aminin natin, masarap ba ang chismis? Masarap! Kaya kung nakikinig eh, alam mo yung chismis? Kaya nga chismis, pag-agandahin niya at dadagdagan niya, nung naninis, para pakinggan mo. At alam mo ba, hindi lang yan, ito ka! Ang pinaka! Nakakakilig. Ang sarap, sinabi mo sa Bible, masarap yan. Pero lason sa tiyan, sinabi. Parang pagkain yan eh, tanggap ka ng tanggap, pero mamaya i-endilin ka dahil masama siya sa tiyan. So tuloy tayo ulit sabihin dito, spreading gossip is wrong. Mali yun. Kung may alam ka, sa'yo na lang yun. Pati lang mo ikwento. Gusto mo ba talaga makakilala ka bilang chismosa at chismoso? Meron pang crowd yun? May reward ba yun? Gusto niya, meron pang gano'n sa church ang pinaka-chismosa dito. I see. Meron pang sasabi, ako! Yung sasabi ka niya, sige, tatay, may kilala ka ba chismosa dito? Ayun, kulay ko. Kilala mo. Isa siya, may kilala ka chismosa dito. Oo, ano lang. Kaya sabi na nasita na kayo nun. Sabi ko yung iba, kinakabahan. Baka naman hindi kayo sinubo eh. Diba? So lahat tayo, may kinilang chismosa. Kahit si Pastor, may kinilang chismosa. Pero pinitik ba natin? Nagalit ba tayo? Hindi. Kasi happy niya yun eh. Diba? Kaya lang, kung kilala niyo chismosa, turuan niyo. Eh, kayo naman lang i-spoil eh. Kaya ano pa ba? Yun lang diba? Pabibili mo na ako ngayon, bumili ka nga ng coke dyan, pabibili ka. Maraming kwento-kwento. Dadali mo pa sa Jollibee na maparami ang kwento. Eh nako, mali yun. Imbis na tumulong ka sa unity ng church, ay tumutulong ka ng isang araw masira yung church. At accountable ka dyan pag nangyari yan, pag lumala ang chismis. Okay, sabi nga dito, listening to gossip is like accepting a stolen property or buying a stolen property. No? And it makes you just guilty of the crime. Pag yung nakikinig ka ng chismis at tinanggap mo na naniwala ka, parang kang bumili ng nakaw na appliances, nakaw na kotse, di ba? Yun yun. Kaya huwag yung patulan. Kasi dito, people who gossip to you will also gossip you. Yung nanismis sa iyo, kichismis din kayo. Ngayon, ito sabihin niyo sa kanila. Bawa, may narinig akong chismis sa'yo. Sabihin ko agad, teka lang, ayoko na yung marinig. Ako marami kong ginanyan. Teka lang, ayoko na yung marinig. Pero hindi ko ito nasabi. Ito pa lang dapat sabihin doon. Teka lang, ayoko na yung marinig. Ang pinagtatak ko lang. Sa akin pala yan eh. Ba't hindi na lang sa akin sinabi? Bakit sa'yo pa talaga sinabi? Diba? Pag ginanyan niyo siguro, makikigising niyo. Oo man. Kasi alam niya, ikaw ang reyna ng kachismisan. At alam niya magaling kang magkanap. Ay ikaw ang pinuntahan. Kaya pag kayo po ay pinalapitan ng chismis, alam niyo na, isa kayo sa nominee. Isa kayo sa nanonominate na magaling o chismis.
chismosa sa loob ng church. Pero pag hindi kayo nilalapitan at kayo pinagchichismisan, ay mas magpasalamat kayo. Dahil kayo ay sikat. Di ba? Siguro, sino gusto sumikat? Kayo tuloy nila, baka sila mag-chismis. Okay, ano pa dito? Refuse to listen to gossip. When someone begins to gossip to you, you have to encourage to stop. Di ba? Ayun ba yun? Alam nyo kayo tingin sa kanta na stop, pero kumagano ko. Ayun ako. Sa assign. Na gusto mo pakinggan. Pero pagka nangingismi siya sa'yo at gumagano ka na. Inantok ka. Ibig sabihin, wala na talaga business sa'yo yung chismis. Wala na siyang bahay sa'yo. Ayaw mo na makinig. Boring ka na dun. Yung muna niya, wala mong pagkatao yan. Okay na, maraming verses natin yan. Hindi ko na bibigay dala kung may binabasa na yun. Okay. Ang discussion dyan, sabi nga dito, no? Pag tayo ay palakinig ng chismis o nangingismis, ito totoo. We hide our imperfection and physical injury through that gossip. Meron kasi tayo isang bagay o issue sa buhay na mas ayaw nating malaman ng iba o mapag-usapan. Kaya ang ating mother ay gumawa at magkalat ng sira ng iba na hindi mabaling sa atin ang usapan. Kuha nyo? Kaya watch out kayo. Pag may chismoso, sira ang buhay niya. Kaya naninira ng buhay. Okay? Doon lang, natin kilala. Pero sabi nyo, may kilala kayo. Turuan niyo sila. Amen po ba? Ikalawang bahagi. At halos, dapat pala, hanggang 5 bahagi na to. Nasabi, practice God's method for conflict resolution. Hindi naman natin maiwasan minsan may conflict tayo. Hindi naman lahat loves tayo eh. Amen po ba? Kung magtatanong ako dito, kaya mo bang ituro yung hindi mo mahal? Kaya hindi. Sino ang kaya tatawagin ko? Taas ang kamay. Iduwag pala kayo. Sabi nga, if you cannot love Him, join Him. Di ba naman pala kaya bibigin eh? So, ano ka na lang? Diba? Kaya mo ituro na eh? Ay, wait. Ayun yun. Pero kaya ka ituro pagaling mo dito. Sa tingin mo meron. Gusto mo malaman eh kung sino? Ang napagdating hindi ko alam. Pero, pagka pala tayo may awkwardness sa isang tao o medyo ilang, nagsisimula na nagkakaroon tayo, nag-build tayo ng bako, parang enemy na talaga. Diba? Ay, iwasan natin yun. Hindi mo nakakatulong yun. Okay, practice God's method for conflict resolution. Anong ibig sabihin nito? Napaka-tempting kasi, no? Na mag-complain sa third party. Hello, gaya mo naman tayo na hindi maganda. Imbes na siya yung nakita ko, parang gusto ko isumbong sa iba. Ano, di ba, bigyan nga sa akin si ate. Kung gusto. Ano sa tingin mo? Ganit pala to. Ganyan naman talaga ugali niya. Sige, isismis natin, ha? Di ba? At nyo, ang dali nun eh. Kasi lumapit ako dun sa, ano po ba yung, may problema ba tayo? Meron ba tayong dapat na ayusin? May galing po ba kayo sa akin? Ako kasi wala eh. Dapat ganun pala. Bago lumubog ng araw. Kung naramdaman mong meron kayong pagkakaiba at pinagkakatalunan na hindi ay sa espiritu nyo, komprontahin nyo na agad. Diba? Yan kasi sa Bible, Matthew 18:15 to 14. Kung alam mo may kasalanan na siya sa'yo, lapitan mo, kausapin mo. Kung ayaw pa rin makinig, magtawag ka na ng isa pa. Dalawa. Pag ayaw pa rin, sama mo na si pastor. Ayaw pa rin makinig. Pag ayaw pa rin, pupunito na natin. Yan sa Bible, di ba? Sa Bible yun. Pag hindi talaga narinig nyo, isisiwalat ka sa kongregasyon ng maiwasan at mamatay yung chismis. Mamatay yung conflict, mamatay yung mga differences. Okay? Diba? Ikalimang bahagi, support your church, including one another, your leaders of leaders and group, and your pastor. Tandaan niyo po, lahat ng binanggit ko, walang perfect doon. Walang perfect leader,
Walang perfect na pastor, walang perfect na cell group, walang perfect na wala. Kaya humingi ng support. At ang unang support na kaya ng iba ay to protect the church, the members, the pastor, and the sub-leaders sa cell group is prayer. Kahit si Pablo lang niya sinasabi, panalangin niyo kami. Panalangin niyo kami. Bakit? Because lahat tayo dito from the pastor to the mere members ay napaka-prone po natin sa tukso. Napaka-prone po natin sa bagay na pwede magsimula ng pagkakagalit, pagkakaaway. Bakit? We are a collective members and body of Christ na gustong sirain ang tao. Kaya sa maliit na bagay, gusto niya tayo bigyan ng pagkakaiba, pagkakagalit, selosan, mga maling bintang, mga bagay na kulaan, mga bagay na disharmony, lahat na. Kaya din tayo maging matalino. Ang kinakailangan na i-promote natin dito ay unity. Diba? Kinakata ba natin yun? So that with one heart, with one song of praise, we may glorify your name, all of our days. Paano mangyayari yun? So that with one heart, diba? With one song of praise. Diba? Ang reference na Bright Church. Unity, peace, and love. Kasi yun ang talit sa loob ng church. Magkaroon ng konting kibot-awa, konting kibot-inggit, konting kibot-selos, konting kibot-tinsod, konting kibot-hiwalay-hiwalay na tayo. Hindi po natin ma-achieve yung perfection, yung unity, pag gano'n. Kaya support. Ang sabi dito ng perfect leader, but God gives the responsibility and authority to maintain the unity of the church. Pastors have the unpleasant task of serving as mediator between hurt, conflicting, and maturity of hurt. Sa totoo naman po talaga nakakayat mag-pastor. Minsan kapag meron kang may nagagalit, may gustong mangyari, sa ganitong sitwasyon at hindi mo na pagbigyan, ako sa iyo, kampi-kampihan. Malakas sa'yo. Malakas kasi sila sa'yo. Di ba? Mahirap yung gano'n. Kaya, kung titignan po natin, napaka-imposibleng task na ma-achieve to, bakit pa tayo may word natin? Pananalig. Hindi natin ma-achieve ang isang bagay kung wala at hindi sa Diyos manggagaling ang lahat. Kahit anong effort mo na ibigin ang kapwa mo, kung self-produce lang yung pag-ibig mo, ang kahirap niya, kapag-ibabaw eh. Ganun sa pagbibigay. Kung hindi talaga generous natin sa Diyos yung pagbibigay mo, genuine, pagpapaibabaw yan. At magkakaroon ng spreading of news niya. Yan, lagi mong binibigyan mo. Kaya kumanda yun. Hindi lang mga tao yan. Iwas po pala tayo sa mga ganito, di ba? Yung proud sa sarili niya masyado, yung maraming sinasabi, sa loob ng church may ganyan. Kung hindi dahil sa akin, hindi gumanda yung church. Kung hindi dahil sa akin, hindi natulog ko yan eh. Magmula nang sinimulan ko yan, gumanda eh. Nagmula nang ako nag-manage din, gumaling eh. Iwasan po pala natin, lahat yung galing sa Diyos. Pinagkatiwalaan lang tayo ng abilidad, kakayanan, talino. Ngayon, hindi natin iwasan, pag gano'n ka ng gano'n, hindi na hihigit tuloy. Doon na magpapasimula yung mga naisipin sa mga sinabi mo na gagawa ka ngayon ng pula, gagawa ka ngayon ng chismis. Siya daw. Saka niyang gano'ng dito, kontrabite. Ayan na, simula na. Yung mas masarap pakinggan yung talagang purely sa loob, yung batyan pag-ibig, walang pagpukol ba rin. Yung dama yun talagang mainit. Hindi malamig, hindi yung maligamgam. Alam niyo yun, parang in season lang. Parang mainit siya sa'yo habang binibigyan mo. Mainit siya sa'yo habang tinungkulin mo. Kaya pag hindi mo ginagawa yun, ay malamig pa sa malamig na tubig na nag-iinom. Yung ba nakakamilo na? Sobrang lamig. Kaya hindi na natin mabuti. Yung ba? Kaya dito sa Hansulet, sinasabi, support your pastors and leaders. No? Lahat tayo, hindi lang isip pastor, kahit
kayo ng membro, sabi dito, you are accountable too. You will give an account, everyone will give an account, no, to the Lord, no? Kaya, malinaw na sinasabi, no? At napakalinaw na uulitin ko ngayon yung mga instruction, no? Sabi na dito tayong lahat, we must avoid argument, we must teach and pray for this opposition in the church. Teach and pray, hindi sipain. We must warn those who are argumentative. Yung mga hindi makapagtalo. No? And rebuke those who are disrespectful. Yung nang babastos na, araw-araw, di rebuke yan, pero hindi ka mag-ahatin. Kaya open rebuke is better than secret love. Inabayagan ka, pero ko'y takwil. Di ba hindi naman siya yung galing niya eh. At sabi, remove divided people from the church. Kaya, ito po, tingnan natin mabuti. Diba? Sa loob ng church, last point natin ha, be warned, pinapaalalahanan ang lahat. May different roles. We are on the plane. Lahat tayo nasa plane, nasa entablado. At ang Diyos ang magsasabi sa huli ng perfect. Bravo! They play a good role. Anong role ang gusto niyong ganapan niyo? Sige nga. Ano ba yung mga role sa loob ng church? Ito na, isa-isa ko, pwede kayo pumili at pwede naman hindi nyo piliin, kayo na to. Ano ba? Ang mga role dito sa loob ng church, tatawa ko ay wild grass. Yung mga ikaw na damo. Pero hindi yun. Ano ba? Yung mga goat o kambing. No? Yung mga tinik sa laman. Role pala yun. Ano ba? Yung mga devil's advocate. Yung mga subo ng demonyo. May role dito. At yung mga termites. Anay. Binanggit sa Bible na. Ano ba? Yung mga rebellious. Yung mga immatures. At yung mga tinatawag na wolves in sheep clothing. Yung lobo na nananamit na damit tupa. Okay, anong role ang gusto nyo doon? Wala. Isang tanong na malinaw na kahit hindi sagutin, ako na lang sasagot. Sa loob ba ng church natin, sa tingin nyo, kung meron kayong alam, sabihin hindi ko sabihin tubo nyo. Oo, wala kayo. Sa loob ba ng church natin, may mga gumaganap ng ganitong role. Ano sasabi ng grupo nito? Pag wala kayong nakita, tulalay lang kayo. Happy go lang kayo, wala kayong pakialam sa church. Kaya hindi nyo nakita. Ulitin ko, dito na ako kapit. Parang ito, gusto na sumagot. Dito ba, may nakapasin po kayo na gumaganap sa mga role na yun? Yan ha, magkira pa ang sumaksi. Tingnan daw. Dito! Pwede see? Meron ba kayo nakikita? Amen. O yun, at least meron choir dito. Dito! Tinanay, talaga dito sa meron. Talaga na kasi sinanay, wala pa ako, nandito pa na, di ba natin? Kayo pala nandito kayo. Kasi ko, develop na naman bago. Dito! Dati, talaga na hindi, kanina meron kang sinabing kilala eh. Yung kasi support kami sinabi mo, tayo wala na support. Eh sabi mo, meron na, they are mites. Saan ka na? Ano yun? Ano yung termite sa Tagalog? Anay. Sino gusto ng anay? Ayaw nyo bakit? Ayan, nakatago pero naninila. At isang araw, magigiba. Yung church, pag may anay. So yan ha, nakita ninyo, kayo nang nagsabi. Yung mga role na yan ay nakikita pala presently ngayon sa loob ng church. At totoo naman, kasi nga wala namang perfect na
Sa lahat ng mga gumagawa nito, may role na kayong ginagawa na hindi ko nais na Diyos. Pero ano ba, ang mga role na sa tingin nyo ay ang Diyos ang nag-design? Sige nga. Kasi pag di nyo alam, dito lang kayo mauuwi. Diba? Ano yung mga bida role? Sige nga. Leader. Faithful leader. Sabi natin yan, kasi pag leader, may leader din ang chismos. Diba? Faithful leader. Ano ba yung mga role na pwedeng ang Diyos ang nag-design? Ano ba? Faithful servant. Peacemaker. Ano ba? Faithful servant. Servanthood. Servanthood. Ano yun? Yun din yun. Ano ba? Uy, oo. Hindi kayo tulog eh. Tulog na. Pero hindi pa rin eh. Sleep maker. Ano ba? Yung mga helpful role sa loob. Giver. Ano pa? Prayer warrior. Yung kalimutan natin eh. Yung role nila. Oh, prayer warrior. Okay, ano ba? Alamin niya. Kasi maraming role. Diba? May role na halos yung tinatawag natin to be Christ-like role. Yun yung pinaka-best. Christ-like role. Yun ang bida. Pero yung bidang yun, hindi pa bida. Yung bidang yun na si Kristo, ang kanyang role, magpapakumbaba, ibigin ang hindi umibig, diba? Tanggapin ang hindi katanggap-tanggap, abutin ang malalayo, ibigin na ano sa buong damit niya, kahit naman ando sa kahihiyan na siya. Lumabas sa comfort zone, yun ang pinakamagandang role na hindi ko pinagkakait. At ang ganda sa role na to, kahit lahat tayo ay gusto mag-present na, Lord, gusto ko yung ganong role. Ang sasabihin lang ni Jesus Christ, pwede ka. At ina-approve ko yun. Imitate me. Imitate me, gayahin mo ako, yung role ko. Gayahin mo. Yun ang maganda. Yun ang role na hindi, ibig sabihin, ang church kayang ganatin lahat yung role na yun. Ngayon saan natin i-play? Lahat na tayo, Jesus Christ, role. Hindi ko kasi mauubos-ubos. Dito sa loob ng church, ipakita mo yung role na yun. Effective yun. Sa labas ng bahay mo, pakita mo yung role na yun. Sa kapitbahay mo, pakita mo yung role na yun na Jesus Christ. Yung mga kausap mo, pakita mo sa mga kilala mo, kamag-anak mo, katrabaho, pakilala mo yun. Sino ba si Jesus Christ? Matintiin, no? Makatarungan, mapagmahal, yun yung role na dapat meron tayo. Kaya pag hindi natin achieve yung role na yun, to become like Jesus, yung role na to, na mga binanggit ko kanina, yun ang kabibilangan natin. Busy-busy body tayo sa loob ng church, pero maling role na pala yung ating ginagampanan. So let's continue pursuing and keep protecting our church. That is our job, and that is what God and Jesus is expecting from us.